Magandang umaga, gabi, hapon, o kung kailan mo naman pinapanood ng episode na to. Mapa-listener ka man, watcher ka man, o isa sa aming minaman na Black Knights. Ayan, so good day everyone! Welcome to MMC, or The Mindful Media Conversation. So ako nga pala si Robby Martin Villa Carlos from Yums 11 London, and I am your male podcast host for today. Ayan, I am Rich Alagura, now coming from the Alumni Association, your female podcast host. So, hello guys, at nagbabalik na naman si Ate Rich. Ay, Diyos ko. Dito na naman tayo. Ang sabi ko pa naman last episode, hindi na siya babalik kasi alumni na nga at nag-graduate na. Pero Ate Rich, welcome back to another Thank episode you, of Rob. MMC kasi hindi ko naman kayang gawin to kung wala ka. Mahirapan ako dahil si Ate Rich nga isa sa aking leaders at isa sa aking mga mentors. So Ate Rich, speaking of your comeback as our podcast host, ano ba ang mga ganap natin? Or ano bang mga ganap next week, Ate? Ayan, next week ay ang election season. Oh, ang election season or ang sinasabi nilang election week. Yes, halalan week. Halalan week. So, Ate Rich, gaano ba ka-importante bilang ikaw? Botante ka na ba, Ate Yes, Rich? I am a registered voter. Oh, ako kasi hindi pa kasi ako botante. Pero, can you give me any tips or para sa ating mga watchers, sa ating mga Black Knights, or sa ating mga listeners, may bibigay ka bang mga tips para sa kanila, Ate Rich? Hindi, kasi first of all, election season na, di ba? So election, aside from education, election is one of the most important thing to change the world, di ba? Yes. It's our only way to Yes. choose the right leaders. Especially sa country natin, Ate, no? Yes, we have the rights to choose the politicians that will suffice our needs. Kasi di ba, amidst all the structural injustices or inequalities that we are facing, we have that one thing that could change it, which is by voting, di ba? So speaking of voting, Ate, since in-explain mo na sa akin kung anong election ngayon, ako kasi hindi pa ako botante. So being general at being honest, I don't have any idea forefront on what's supposed to happen when we're gonna vote. Gaano ba ka-importante ang voting bilang isang botante na katulad mo, Ate Rich? Nowadays kasi, most of the people have this mindset na, ay, may pag-asa pa kaya yung Pilipinas? May patutunguhan pa ba to? Yes. But we should not lose hope. Kasi, it is really important to choose the right leaders. Kasi choosing the right leaders, umiikot lang siya about integrity, accountability, and responsibility. Yes. It's not just about their popularity, di ba? Yes Di po, ba, kung ate. sikat to, wala, boto ko na to, ganyan. Oo nga, yung nakikita ko nga yung mga pagsikat daw, binoboto daw kaagad. So, I think naman for me, Ate, even hindi ako isang botante, dapat hindi natin binoboto just for the sole reason na sikat sila. Or Agree, they agree. have that kind of influence above others. Yes, Kasi- especially the dinastiya na mayroon sila, di ba? Yes. Sunod-sunod by generation na lang. Edi, speaking of Ate, ikaw, botante ka eh. Ikaw, sino bang bobotohin mo sa Ay, ating bawal tayo mag-drop ng secret Bawal muna ba? tayo. Yeah. Pero ikaw, Ate, ako kasi, hindi Ay, pa talaga, ako muna. Oh, ikaw Ako muna. As part of the youth, di Yes, ba? as part of the youth or part of the people that are very young at hindi pa talaga botante. Guys, mukha man akong 21. 16 pa lang po ako, okay? Hindi po ako matanda, hindi pa po ako botante. And I don't have any idea yet on what's about to come sa mga election something. So ate, can you give me any tips? Or syempre again, sa ating mga future botantes over there, yung mga Black Knights natin at sa mga listeners, may maibibigay ka po bang mga tips sa kanila kung ano po ang hinahanap dapat natin sa isang botante or sa isang candidate po? Ayun kasi sa mga candidate, di ba, marami silang platforms, marami silang projects na gusto Yes. ipagawa, marami silang pangako. Yes. Pero it's still up to the voters whether the candidate deserve that position or not, di ba? Yes po, So ate. we should really check their track records. Kung may Ooh. nagawa na ba sila sa past, or kung anong plano nila sa present, or kung nakikita mo talaga siya ng ability na siya talaga yung tagalingkod ng bayan, di ba? Oh, yes. So like ate, so you're trying to say na dapat yung hinahanap natin sa mga candidates natin is someone that can truly lead. Yes. Or someone that can make us be better. Or not just their platform or for themselves, pero sa ating sarili at sa ating bayan din. Yes, basically someone who is willing to serve and lead not just for themselves but also for the sake of the citizens. Yes, for the country din. Pero ate, like, hindi lang naman sa mga higher positions ang elections natin, Yeah. di ba? Meron din tayong mga sinasabing mayor, congressmen, and councilors, vice mayors, yeah. ganun, di ba? Gaano po ba sila ka-importante, ate?
Kasi in building a community, in handling those citizens, it is really important to have different sectors, different parts. Kasi hindi naman porket siya yung nakaluklok dyan, siya may hawak na lahat. So, napakalaga talaga na mayroon siyang mga kasama or mga kaalyado. Yes. Siyempre ate, di ba, hindi lang naman yung perkit yung president natin. Ngayon, siya na po mag-handle ng lahat ng mga sectors sa buong Pilipinas. Kasi sabihin man natin maliit ang Pilipinas sa world map, malaki pa rin po ito. At mahihirapan Yes. po ang nag-iisang presidente lang na mag-handle kunwari sa Caloocan, mag-handle Yes. kunwari sa Bulacan. And that says a lot kasi kailangan din natin ng mga mayors, ng mga Yes. proper mayors na kayang mag-lead. Kasi meron tayong mga tinatawag na barangay. And isn't Caloocan one of the biggest, or if not the biggest Biggest city. barangay or the Barangay, biggest yeah. cities in the whole Philippines, hindi ba? Yeah. So speaking of that, dapat hindi lang po tayo nagfo-focus ata as a youth, as a part of the youth and as the part of the younger audience or the younger people that are speaking for themselves. Hindi lang po dapat tayo nagfo-focus sa mga higher positions. Dapat nagfo-focus din po tayo sa mga positions like the mayors, the congressmans, and the other places po. And speaking of hindi lang po presidents, ano nga ba ang ginagawa ng isang senator, ate? So basically, yung mga senators kasi they're the ones who's responsible for enacting laws. Sila yung mga nagpapasa ng mga bills, ganito, ganyan. Yes, Sila opo. rin yung may task sa pag-confirm ng mga presidential appointments. So overall, they're the one who will oversee the whole government processes and actions. So, Ate Rich, because of that, ibig sabihin, obvious naman na yun, pero ibig sabihin, hindi lang po yung mga higher positions yung mga importante. Kasi ba, nung bata pa ako, akala ko yung mga importante lang na botohin, yung President lang. mga president, Yeah. vice president, kasi mataas yung position nila. Pero now, looking at it with a different perspective, hindi lang pala sila dapat yung pinipili nila, ay pinipili nating mga botante, or kayo, syempre botante, di pa naman ako botante, ang kapal ng mukha no? Pero, ikaw, Ate Rich, ano bang may bibigay mo na tips or any given na may bibigay mo sa amin na knowledge? Shed some knowledge para sa atin, ate, kasi hindi pa talaga ako botante and I'm really, really curious and what I can do to be a better voter in the future. Ang pagboto kasi, sagrado yan sa mata ng gobyerno. Kasi we have the power to choose whether they deserve the position or not, di ba? Yes po. Hindi dapat siya binabaliwala lamang kasi most of the time, some people, pinagpapalit lamang sa pera or sa lapi. Ito yung tinatawag nating vote buying, di ba? Opo. Kasi para sa akin, ang vote buying, hindi lang siya krimen. It's betrayal to our country. Kasi di ba, you are naturally born with rights. You have the rights to vote, you have the rights to choose the right leader, so why waste it, di ba? Yes po. Kasi when we grow older and when we have that privilege to vote actually for our own country, the process of just vote buying kind of kills the purpose of voting for the Yeah. right person. Kasi as Filipinos or as people in general na part ng isang community, alam natin na meron tayong binigyan tayo ng purpose or binigyan tayo ng some kind of responsibility to be able to pick for the right person for our country to lead. So sa mga future voters dyan katulad ko, sa inyo mga Black Knights, sana po na yung tamang tao na pipiliin nyo po para sa kanilang plataforma ay hindi lang po sabi-sabi. Or sana yung mga promises na ibinigay nila sa atin ay hindi mabibigo. Kasi kahit po ako bilang isang young voter at hindi pa talaga voter, I'm just hoping for the best. Lahat naman po tayo, Lahat di ba, naman nag-vote para sa best. Kasi lahat gusto natin ay makabuti para sa ating bansa at para sa ikadarating din na panahon. Marami tayong gustong mangyari sa bansa natin, Yes di ba? po, ate. Marami tayong pinapangarap Yes na po, improvement. ate. So, Opo. to be able to do that, we need to find and choose the right leaders. Yes po. So of course, sa inyo, aming mga Black Knights, aming mga listeners, kayo ba, share some knowledge para sa amin, sa inyong mga adults, or like, let's say yung mga listeners dyan na may alam din, or mga Yes, voters you can katulad share ni it to Ate Rich, us. your mga alumni, please share it with us, drop it in the comment section. Kasi I'm genuinely curious kung sino-sino nga ba ang mga dapat nating botohin or yung mga qualities na mga Yeah. dapat na binoboto natin. Kasi ate, hindi lang no? yan umiikot sa di ba? Yeah, naturally born citizen, Yes able po. to read and write. Dapat Yes malinis po. din yung track record nila with no corruption history and such, di ba? Yes po. And if we're picking a leader, di ba, of course, we should know about governance. Yeah. So, ate, ikaw ba, what is governance? Or how can you define governance as a whole? Governance is basically a process. Kasi di ba yung mga government, sila yung tao. Yes so yung po. process, yung governance, yung mga Yes nangyayari po. na nararanasan natin right now. Oh,
Edi, kung may governance, ano yung meaning ng government, ate? Sila yung mga tao, yung sangay ng gobyerno na kumikilos. So yung process na tinatawag nila is governance. Alam nyo na yun, ha? Thank you, Sir Carlo Espadas, for that Yes, thank knowledge. you, Sir Carlos Espadas, for that knowledge na ang governance po, ate, is yung process, Process. no? Yung nangyayari behind the scenes. Whereas, yung mga government po, sila po yung mga tao. So, alam nyo na yun, guys, ha? We should pick the right person or the right people to lead our country. At hindi lang syempre ang country natin, syempre ang ating mga barangay, Yeah, ang mga mga mayors ganun. natin, ang mga vice mayors, ang ating mga congressman at congresswoman, ay sana at pinipili nyo ng maayos. Yeah. So syempre, ate, do you have any more knowledge to spare or any more knowledge to share sa amin? Ayan, so kasi 'di ba, as a youth, voice is the most powerful thing, dude, Yes 'di ba? po. So bilang kabataan, sabi nga nila, kabataan ang pag-asa Pag-asa ng ng bayan. bayan. So we should take that as a chance na ma-build yung courage natin as a youth to be voice to the voiceless. Opo. And of course, ikaw, ate, mas matanda sa akin, pero as a younger part of the audience and also part of the possibly people that want to speak for themselves and the younger audience and the younger people. Syempre, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Ate Rich na we should do some research. Ako din naman, of course, kahit na wala akong gaano alam or I lack some knowledge within these, I am a person that's willing to learn. So sana sa ating younger audience dyan, don't be afraid. Okay lang Yes. naman na mag-research tayo, 'di ba? Okay lang naman na matuto, 'di ba? Okay lang naman sa inyo 'yan, guys, 'di ba? Yes, kasi sa the ating mga ano, future- 'di ba? the future Yes we want po. truly depends on We us. hold the future. Yes. Huwag kayong matakot, syempre. Be strong and be Yeah, brave agree. kasi tayong mga part of the younger audience, yung mga 18 above or mga 17 under, syempre dapat matapang tayo kasi we are the ones that are building our future, 'di ba? Yes. Sabi nga, 'di ba? Ang kabataan ng pag-asa Pag-asa ng ng bayan. bayan, yeah. So we should do our research. Siguraduhin natin na walang criminal record yung mga bobotohin Agree. natin. Yung at least nakapagtapos sila ng law degree po yun natin. Yeah, Tinasabi nila doon, yes. dapat nakapagtapos at least ng Pol-sci, college, such Paul like Sci po, that. di ba? Of course, we should be sure na yung pinipili natin is capable. Huwag tayong pipili lang ng mga kandidato na because of their good platform, naniniwala na tayo basta-basta. Di ba hindi, ate? Because of their catchy Yes, jingles, because go na tayo. because of their looks, because Yeah, of their pogi kasi na. pogi kasi dapat bobotohin. Syempre hindi, No, 'di ba? should not be like that. Kapag pumipili naman tayo ng presidente sa klase, dapat yung pinipili natin yung Yeah. capable, 'di ba? Agree. Katulad ng pagpili natin ng mga officers sa mga klase, syempre nakaka-relate na kayo diyan. Dapat pinipili niyo yung capable. Hindi lang yung because ang pogi ng president namin. Oh my god. No. Dapat hindi ganun. Dapat we should pick the people that are very capable and very, very honest about what they are holding and dapat yung may proof din, syempre, Ay. ate. Anything you Tsaka, wanna say, tulad ate? din ng sinabi ko kanina, di ba? Marami tayong gustong mangyari. But how can those laws, projects be happen if we will still continue to vote for corrupt politicians Yes, and ate. such, di ba? Opo. So, as a youth, di ba, we are tomorrow's hope. We are the change makers, Yes di ba? po. It mean, yung mga boto natin for next week, it may not be for the, or it may be for the better, di ba? Sana we pick the right people. Kasi yung mangyayari man sa susunod na mga araw, hindi lang mangyari for just a month or for just a year, it could be for longer. Na sana mag-stay yung mga proper people na binoboto natin. Kasi, of course, those that are, the people that we vote, are the ones that can make our country better, our lives better. So anything else you wanna share, ate? Ayan, para sa mga maluluklok sa posisyon next week, nawa ay inyong mga pangako ay hindi mapako at ang inyong mga salita ay hindi lamang puro gawa. Yes. Ayan, kaya para sa mga registered voters rather, Yes po. bumoto tayo ng mga taong matalino at bumoto tayo ng may talino. Of Ayan, course, as we syempre. end this Thank you so episode- much. Thank you so much. Salamat sa panonood ng another episode ng MMC or the Yes. Mindful Media Conversation. Conversation. Again, ako nga si Robbie Martin Villa Carlos at ikaw naman si... I am Rich Alagura. At salamat sa panonood ng MMC or Or ang the Mindful Mindful Media Media Conversations. Bye-bye!